Hello mga guys, welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gagawa naman po tayo ng Italian style spaghetti. So tara. So umpisahan po natin sa ating pan. Lagay tayo ng mantika natin. At sunod na natin habang hindi pa ganun kainit ang ating bawang. So mapansin nyo mga guys, no, dami kong naka-ready dahil ito po ay pine-prepare ko usually mga Sunday or Monday para pagdating ng weekdays na pasok ng mga bata, tipid ang oras ko sa paggagayat. So isang tip na rin yan na maganda nating gawin. At pwede ka na rin mag-prepare niya ng hanggang 7 araw. So sunod na natin itong sibuyas. So ito sa akin, no, nakalagay din sa microwavable. Actually, ito na yung last stock ko ng sibuyas. Usually, ang ginagawa ko naman dyan is nagpe-prepare ako ng mga, sa tansyo ko mga 2-3 araw na panglutuan. So, ayan din yung mga tipid oras na ginagawa ko para at least, lalo sa ating mga mommies at daddies na naghahatid ng mga bata sa umaga at susundo rin ng sa hapon, at least medyo menos sa oras na rin natin yan. So sunod natin ang ating giniling na baka, o pwede na kayo gumamit ng baboy. Sa akin baka lang pinili ko para mas meaty yung lasa niya, no? Iba lang kasi yung aroma talaga kapag baka. So halu-haluin natin ng konti hanggang mag-turn yung kulay ng karne natin na medyo maging brownish yung kulay niya, no? So durug-durugin kung mayroong mga medyo namuo sa gilid. At maganda rin na kung ang ating bakang or karne na niluluto natin yung medyo relax na, I mean hindi yung galing sa freezer na tutunawin mo pa lang sa kaldero, kasi minsan nakakapag-cause siya ng stress sa ating karne at tendency medyo hindi nagiging maganda ang kanyang texture. So maganda kapag i-defrost natin siya galing sa freezer, ay medyo natin talagang make sure na nag-melt na yung mga yelo niya. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo nagmantika siya. So naglagay ako ng konting asin, paminta para mas maging flavorful yung ating giniling or yung ginigisa natin, ano. Sarap nito mga guys, kasi andyan na lumabas na yung mantika niya, yung talagang katas ng ating baka. Ayun, no. Tapos nadagdagan pa. So okay lang yan mga guys. Magagamit din natin yan mamaya sa ating pasta. Makakadagdag lasa yan. Sunod natin ang ating kamatis. So ito yung medyo kakaiba sa ating style natin. So aside from na tomato sauce, maglalagay tayo ng buong kamatis. Pwede rin kayo gumamit ng mga diced tomato na nasa lata kung medyo nakaka-LL kayo sa buhay. So sa akin kamatis pwede na. This point mga guys, salin natin sa wok. Medyo aapaw, medyo yan, aapaw yung ating pag nilagay pa na kasi natin yung sauce natin. Okay. And yan, hininaan ko yung apoy natin since wok ang ating gagamitin. Manipis lang yan, tendency maninikit siya. So sunod na natin ang ating tomato paste, no? Sa dami, pwede rin naman yan. Pwede nyo pang andamihan niya kung gusto nyo mas maasim-asim pa yung spaghetti. So hindi ko siya masyadong lulutuin kasi parang ma-preserve natin yung asim flavor ng ating tomato paste. Basta ma-ensure mo lang na manuot yung tomato paste niya sa lahat ng mga giniling natin, no? Konting halo. At pagkatapos niyan, maglalagay tayo ng ating tomato sauce. So, tomato sauce talaga mga guys, hindi spaghetti sauce. Kasi from scratch to. At Italian style lang ating gagawin. So, sa recipe na to,
tomato sauce ang gagamitin natin. So, luluin lang natin ang ating pasta. So, ayun, kung mapapansin nyo yung mga mantika kanina nung ating paka, nandun na, nag-store na sa gilid. Sunod natin ang ating oregano. At dried basil leaf. No? Yung dalawa na yun na mas magbibigay ng sipa ng asim at anghang sa ating sauce na to. Kaya siya medyo magiging magkakaroon ng ganong style or yung asim na pang Italian flavor, no? Bukod sa tomato paste at ating tomato sauce at kamatis. So yun, gaya nga na sinabi ko kanina, no, kung mapapansin niyo, nagmamantika na siya. Galing yun sa baka natin at okay lang yan mga guys. Yun yung magagamit natin mamaya sa pasta. At ayun, nilagay ko yung tubig na pinagkatasan ng ating wok na ginamit kanina para makuha natin yung mga nanikit karne. So adjust na lang tayo. Konting oregano pa mga guys. At konting basil. Option yun na lang to mga guys sa inyo kung okay na yung kaninang timpla ninyo na naglagay kayo ng amount ng oregano powder at basil leaf. Kung okay na yung unang timpla nyo, goods lang. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung strong yung flavor ng dalawang aromatics natin na yan. So yun, tapos na yun eh. So, pakulo na lang tayo ng ating noodles. So, asin. Medyo generous ang ating paglalagay ng asin dyan. At once na kumulo na mga guys, lagay na natin ang ating pasta. So, gaya nga nung sa mga dati kong video mga guys, lulutuin natin siya ng less than 1 to 2 minutes dun sa instruction na nakalagay sa kanyang cover, no? Sa kanyang instruction. So ilubog lang natin at halu-haluin occasionally para may iwasan yung mga paninikit ng ating pasta. At kumuha na rin ako ng konting sabaw ng ating pasta. Mamaya gagamitin natin yung mga guys. At ayan. So pagkatapos maluto ng ating pasta, i-drain natin. At balik natin sa ang ating pan. At dito, isasalin natin yung counting sauce na niluto natin kanina sa ating spaghetti. So kung mapapansin nyo dito mga guys, sa recipe ko na to, may mga ang dami pang matitira. So hindi ko po ito lulutuin mga guys dahil ilan lang naman po kami sa bahay. Pero ang gagawin ko dito sa sauce na to is ilalagay ko sa isang microwavable at i-store ko sa ref para kapag pwede mo siyang gamitin kahit mga 1 month pa. After 1 month, okay na okay pa rin yan mga guys. So ayan, nilagay ko na ang ating kalahating kilo ng ating pasta. Namali ako ng basa nung aking nilagay. Akala ko 1/4 kilo, yung pala kalahating kilo siya mga guys, kaya medyo ang hirap niyang haluin, pero sige, kaya yan. Lagyan natin ng olive oil, optional, para mas madaling maghalo o dumulas yung flavor ng ating pasta at saka ng sauce. Dagdag pa tayong konti. At halu-haluin, mas madali kung dalawang sandok na nga ang ating gagamitin kasi nga medyo maliit yung aking pan. Pasensya na mga guys, kaya ang hirap niyang haluin. So eto, kumuha na rin ako ng ating pasta broth, yung kinuha ko kanina.
since medyo undercook yung ating pasta, kaya medyo anin pa yan. Dito natin lulutuin yung pasta natin habang nasa wok. Tsaka magkakaroon pa kasi yan ng carry over cooking mga guys. At eto, dagdag lang uli ako nung kaunting oregano pasta pa. So halo-halo lang, konting halo pa mga guys. Make sure na yung pasta ay nanood sa bawat ano natin. So ayan, actually okay na to. At ang ating susunod na gagawin na plating na mga guys. So teka lang po, medyo may kabigatan dahil nga hindi ko nabasang kalating kilo pala yung aking niluto. Sige, wait lang, di ako makali mga guys dahil baka maluto or baka babasag ang ating pinggan. Isama ko na kung paano, ipapakita ko na rin sa inyo yung maganda hindi man maganda mga guys, pero kahit paano yung pagpe-plating ng ating spaghetti. So kaya medyo sinesentro ko lang ng konti, hindi ko na ilalagay itong buong nasa kaldero natin mga guys, or buong itong nasa pan natin kasi hindi rin kasya yung sa plato, baka umapaw, no? So ayun, eto siya mga guys. At pang toppings maglalagay ako ng parmesan cheese or any cheese, no? At eto, luto na nga po ang ating Italian style spaghetti mga guys. So isang like at subscribe naman po dyan. Maraming salamat po sa panonood at God bless us all.